Senado kukonsulta sa mga legal expert kung dudulog sa Korte Suprema dahil sa paggamit ng executive privilege ng Malacanang para pigilan ang mga cabinet officials na dumalo sa pagdinig sa issue ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Samantala, sabina para sa dalawang opisyal na hindi sumipot sa pagdinig. Pinag-aaralan na rin ng legal team ng Senado. Kunin natin ang detalye kay Mean Corvera. Mean. Nilagdaan na ni Senate President Francis Escudero ang sabina sa dalawa sa mga opisyal ng gobyerno dahil yan sa hindi pagsipot sa unang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa isyu ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pag-amin ni Escudero, hindi muna inilabas ang sabina dahil pinag-aaralan pa ng legal team ng Senado kung ipapaaresto sina Lieutenant General Arthur Cordura ng Philippine Air Force at Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Yan ay dahil sa ipinadalang sulat ng Malacanang sa Senado na nagbabawal sa mga cabinet officials na dumalo sa investigasyon hinggil sa mga kwestiyon sa ginawang pag-aresto sa dating Pangulo at isinangkalan ang executive privilege. Ayaw niya raw mauwi sa constitutional crisis o mauwi sa banggaan ng ehekutibo at lehislatura ang issue. Dahil dyan, sabi ni Escudero, pag-aaralan ng Senado kung dudulog sa Korte Suprema para linawin ang issue ng executive privilege. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Francis Escudero. Yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga sabinang napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiyak ko naalala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yon. Itago natin sa pangalang Selly. Matatanda to. Yung Ermita case at yung Neri case kung saan sinabi ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng Executive Department. Yes. Hindi aplikable yon sa aking paniniwala at nakita ko rin yon sa sagot ni Senator Amy. Ang pagkakaroon ng kaso ay hindi rason o dahilan ayon mismo sa Korte Suprema na hindi dumalo o hindi sumagot sa mga katanungan ang sino mang iniimbitahan ng Kongreso kaugnay sa inquiry in aid of legislation. Samantala, gaya ng inaasahan, inisnab ng mga opisyal ng gobyerno ang ikalawang pagdinig ng Senado sa issue. Blanco ang maraming upuan at 3 lang sa mga inibitahang resource person ang sumipot. Kabilang na ang 2 abogado mula sa Securities and Exchange Commission at si Attorney Alexis Medina mula sa Akadim. Hindi dumating ang mga inibitahan na sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Secretary John Vic Remulla mula sa DILG, Defense Secretary Gilbert Sodoro at National Security Advisor Eduardo Anyo na dumalo sa unang pagdinig. Wala rin sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, Solicitor General Menardo Guevara, maging ang mga pinuno at opisyal ng Armed Forces at ang Philippine National Police. Sa roll call, sabi ng Committee Secretary, binawi kahapon ang confirmation na dadalo sina Remulla at Anyo kasama ng Philippine Center for Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara. Bago kasi ang pagdinig, sinulatan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sina Senate President Francis Escudero at Senator Marcos na sinabing hindi na padadaluhin ang mga cabinet members dahil sa executive privilege. Ayon kay Marcos, na chairman ng komite, pag nag-invoke na executive privilege at ng subjudice ay kaitunayan lang na may nangyayaring cover-up sa mga at pagtatago ng katotohanan na yan daw ay katumbas ng pawang kasinungalingan. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.